Hindi ko pinangarap na maging ganito. Isang ina na naging kaagaw ng sariling anak. Pero sa loob ng maraming taon, naging anino lang ako sa sarili kong bahay. Tagaluto, tagalaba, tagasunod. Hanggang sa nakita niya ako, hindi bilang isang nanay, kundi bilang isang babae. Hindi ko alam kung pag-ibig ba yon o 2 taong nalulunod lang na nagkapit sa isa't isa sa gitna ng lamig. Siguro huhusgahan niyo ako, pero kung kayo ang nasa lugar ko, sigurado ba kayong hindi niyo rin gagawin ang pareho? Hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang tunog ng washing machine na paikot-ikot sa likod bahay, parang bumabalik lahat. Yung amoy ng sabon, yung dampi ng malamig na tubig, at yung bigat ng bawat damit na pilit kong pinipiga. Ganoon ang buhay ko bago nangyari ang lahat. Mabigat, paikot-ikot, walang katapusan. Nung mga araw na yon, hindi ko maramdaman na ako pa si Feliciana. Ako na lang si Ma. Tagasalang ng kanin bago mag-alas 6 ng umaga. Taga-tiklop ng mga uniforme ni Marivelo. Taga-ayos ng higaan nila ni Nicanor. Parang naging bahagi na lang ako ng mga gamit sa bahay, kasama ng refrigerator at ng lumang sofa. Nandoon ako, pero hindi ako nakikita. 10:00 na ng gabi nung Martes na yon. Maulan. Yung ulan na hindi malakas, pero sapat na para palamigin ang mga dingding ng maliit naming bahay sa Quezon City. Nakaupo ako sa tapat ng hapagkainan, naghihintay. May isang platong adobo na natatakpan ng turong. Paborito yon ni Nicanor. Narinig ko ang susi sa pinto. Hindi si Maribel yon. Alam ko ang tunog ng hakbang niya. Laging nagmamadali, laging mabigat dahil sa pagod mula sa ospital. Ito, mabagal. May pag-aalinlangan. Pumasok si Nicanor. Basang-basa ang laylayan ng pantalon niya. Ang t-shirt niya, may mantsa ng grasa sa balikat. 3 lang ang napansin ko sa kanya nung gabing yon. Yung buhok niyang gulo-gulo na tumutulo pa ang tubig. Yung mga matang parang may gustong sabihin pero hindi kayang bumuka ng bibig. At yung isang butas sa dulo ng kanyang medyas habang hinuhubad niya ang sapatos. Wala pa si Maribel. Tanong niya. Ang boses niya, parang pagod na pagod. Hindi yung pagod na kailangan ng tulog, kundi yung pagod na parang ayaw mo nang gumising bukas. Overtime daw, Nick. May emergency sa ward. Sagot ko habang tumatayo para painitin ang ulam. Lagi namang emergency. Bulong niya. Naupo siya sa silya, yung silyang laging inuupuan ni Maribel kapag nagmamadali itong kumain bago pumasok sa shift. Tiningnan ko siya habang nagsasalin ako ng tubig sa baso. Nakayuko siya. Nakatingin sa mga kamay niyang magaspang, may mga itim na dumi sa kuko na hindi makuha ng sabon. Doon ko naramdaman yung unang pitik. Hindi landi, hindi pagnanasa, kundi isang matinding awa na parang gusto ko siyang yakapin at sabihing, nakikita kita, alam ko ang nararamdaman mo. Kumain ka na, Nick. Masama ang magpalipas ng gutom, sabi ko. Tumingala siya sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, sinalubong niya ang mga mata ko. Hindi yung tingin na, salamat ma, kundi tingin ng isang lalaking naghahanap ng kakampi. Bakit ikaw lang ang laging gising, ma? Bakit ikaw lang ang laging naghihintay? Hindi ako nakasagot. Gusto ko sanang sabihing kasi ito ang trabaho ko. Pero alam kong hindi yon ang gusto niyang marinig. Pinanood ko siyang sumubo ng adobo. Ang bagal ng bawat galaw niya. Parang bawat butil ng kanin ay may kasamang sama ng loob na nilulunok niya. Salamat, sabi niya uli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya tumingin. Iniwan ko siya sa kusina para pumasok sa kwarto ko. Pero nung nakahiga na ako, habang nakikinig sa patak ng ulan sa yero, hindi ako makatulog. Naiisip ko si Nicanor na mag-isang kumakain sa dilim. Naiisip ko si Maribel na baka kausap na naman si Dr. Rafael sa telepono sa station nila. At naiisip ko ang sarili ko. Sino nga ba ako kapag wala nang nilalabhan? Sino nga ba si Feliciana kapag patay na ang lahat ng ilaw? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pero nung gabing yon, sa gitna ng katahimikan,
Naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon. Naramdaman ko na buhay pa pala ako. At yon ang simula ng lahat. Ang simula ng pagkawasak namin. Dinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Ang tunog ng tubig na bumubuhos. At alam ko, sa kabilang dingding, naroon siya. Malapit, pero bawal. Pero bakit sa tuwing naiisip ko ang bawal, doon lalong bumibilis ang tibok ng puso ko? Siguro dahil sa aming dalawa. Siya lang ang nakapansin na ang nanay na laging nandoon ay isa ring babaeng may nararamdaman pa. Sabi nila, ang pinakamahirap na hakbang ay yung una. Pero sa totoo lang, hindi ko naramdaman na humahakbang ako. Parang nahuhulog lang ako sa isang bangin na matagal ko nang tinitingnan at nung gabing yon, tuluyan na akong nadulas. Hindi ako makatulog matapos kong pumasok sa kwarto. Nakatitig lang ako sa kisame, nakikinig sa bawat kalutkot sa labas. Narinig ko ang pagpatay ng ilaw sa kusina, ang pagbukas ng pinto ng refrigerator, at ang mahinang tunog ng baso na pumatong sa mesa. Tapos, katahimikan. Isang uri ng katahimikan na sumisigaw. Ewan ko ba? Siguro dahil nanay ako, o siguro dahil tao lang din ako na marunong makaramdam ng bigat ng iba. Tumayo ako. Hindi ko man lang binuksan ang ilaw ng kwarto ko. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob, parang magnanakaw sa sarili kong bahay. Paglabas ko, tanging ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas ang tumatagos sa bintana. Nakita ko siya. Nakaupo si Nicanor sa tapat ng mesa, nakatalikod sa akin. Nakayuko ang ulo niya. Ang mga siko ay nakapatong sa tuhod. Doon ko narinig ang isang tunog na hindi ko akalaing maririnig ko sa isang lalaking tulad niya. Isang mahinang hikbi, maikli, pigil, pero punong-puno ng hapdi. Dapat bumalik na ako sa loob. Dapat nagbingi-bingihan na lang ako. Pero ang mga paa ko, parang may sariling isip. Nick! Mahina kong tawag. Bahagya siyang nagulat. Mabilis niyang pinahid ang mukha niya bago lumingon. Sa dilim, nakita ko ang kinang ng luha sa mga mata niya. Bakit gising pa kayo? Akala ko, nakatulog na kayo. Uminom lang ako ng tubig. Pagsisinungaling ko, lumapit ako sa kanya. Bakit? May problema ba? May nangyari ba sa trabaho? Umiling siya. Tumingin siya sa malayo, doon sa labas ng bintana, kung saan patuloy pa rin ang pag-ambon. Wala ma, napagod lang siguro ako. O baka napapagod na talaga ako sa lahat. Huminga siya ng malalim, yung buntong hininga na parang galing pa sa kailaliman ng bituka. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, para saan pa ito? Nagtatrabaho ako, uuwi ako, pero parang wala naman akong inuuwian. Si Marivel, parang mas mahal pa niya ang ospital kaysa sa bahay na to. O baka, mas gusto niyang nandoon siya kaysa nandito sa akin. Doon ko nakita ang unang grounding detail na hindi ko makakalimutan. Ang baso ng tubig sa harap niya. Punong-puno yon, pero hindi niya iniinuman. Pinapanood lang niya ang mga bula na dumidikit sa gilid ng salamin. Tulad niya, nandyan, puno, pero walang gumagalaw, walang pumapansin. Huwag mong sabihin yan, Nick. Alam mo namang para sa inyo rin ang ginagawa ng asawa mo. Sabi ko, kahit sa loob-loob ko, alam kong may katotohanan ang sinasabi niya. Si Marivel, mula bata pa, laging malayo ang tingin, laging may hinahabol na tagumpay na hindi ko maibigay. Pero tao rin naman ako. Kailangan ko rin namang maramdaman na may naghihintay sa akin, na may nakakakita sa akin. Boses niya, gumaralgal na. Hindi ko na napigilan. Inabot ko ang balikat niya. Isang simpleng haplos, pero nung lumapat ang palad ko sa magaspang niyang t-shirt, naramdaman ko ang panginginig niya. Hindi siya lumayo. Sa halip, unti-unti niyang isinandal ang ulo niya sa may bewang ko habang nakaupo siya. Doon ako napatigil. Ang tibok ng puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Dapat ko siyang itulak. Dapat kong sabihin na, Nick, hindi tama ito.
Pero ang naramdaman ko ay hindi galit, kundi isang nakakatakot na init na dumadaloy mula sa kanya patungo sa akin. "Salamat, Ma. Salamat at nandyan kayo," bulong niya. Hinayaan ko lang. Hinayaan ko siyang sumandal sa akin. Ang kamay ko na nasa balikat niya, dahan-dahang gumalaw pataas, hanggang sa maramdaman ko ang buhok niya sa likod ng leeg niya. Maikli, matigas, at basa pa ng ulan. Bakit ba ang sarap sa pakiramdam na may nangangailangan sa'yo? Bakit nung mga sandaling yun, nakalimutan kong manugang ko siya? Ang tanging nakikita ko na lang ay ang isang lalaking sawi at ang isang babaeng uhaw sa atensyon. "Nandito lang ako, Nick. Hindi kita pababayaan," sabi ko. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, parang unti-unting nadudurog ang dangal ko na iningatan ko ng 48 taon. Tumagal kami ng ganun sa dilim. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng wall clock sa sala ang naririnig. Tik-tak, tik-tak. Bilang ng bawat segundo na ninanakaw namin sa katotohanan. Hanggang sa dahan-dahan siyang tumayo. Malapit na malapit ang mukha niya sa akin. Amoy ulan siya, amoy sigarilyo, at amoy ng isang bagay na hindi ko mapangalanan. Amoy ng tukso. Tiningnan niya ako sa mga mata. Sa sobrang lapit namin, nararamdaman ko ang mainit niyang hininga sa pisngi ko. Sa sandaling iyon, may isang tanong na pumasok sa isip ko. Kung hahalikan ba niya ako ngayon, lalayo ba ako? Hindi ko alam ang sagot. At yon ang pinakanakakatakot sa lahat. "Matulog na kayo, Ma," mahina niyang sabi. Pero bago niya ako binitawan, ang mga daliri niya ay bahagyang dumaan sa likod ng palad ko. Isang mabilis na haplos, isang kuryente na hindi ko akalaing mararamdaman ko pa sa edad kong ito. Pumasok siya sa kwarto nila ni Maribel, at ako, naiwan sa kusina, nakatayo sa tapat ng baso ng tubig na hindi niya ininuman. Ang kamay ko na hinawakan niya, nanginginig pa rin. Kinabukasan, nung mag-almusal kami, kasama si Maribel, nakapakararating lang mula sa shift, normal ang lahat. Nagrereklamo si Maribel tungkol sa pasyente niya. Kumakain si Nicanor ng tahimik. At ako, nagsasali ng kape. Pero sa ilalim ng mesa, nung aksidenteng magdikit ang mga paa namin ni Nicanor, pareho kaming hindi umurong. Nanatili lang kaming ganoon habang nagsasalita ang anak ko. Doon ko nalaman na wala na. Wala na kaming balikan. Ano ang gagawin mo kung ang taong dapat ay pinakaiiwasan mo ang siyang nagpaparamdam sa'yo na buhay ka pa? Paano mo pipiliin ang tama kung ang mali ang nagbibigay sa'yo ng dahilan para bumangon sa umaga? Hanggang sa dumating ang isang hapon. Isang hapon na walang ulan, pero mas mapanganib kaysa sa anumang bagyo. Sinasabi nila na ang bawat malaking pagkakamali ay nagsisimula sa isang maliit na pag-aalinlangan. Yung sandaling alam mong dapat kang tumalikod, pero mas pinili mong manatili. Isang segundong mas matagal na titig. Isang sentimetrong mas malapit na distansya. Isang hapon, habang matindi ang sikat ng araw sa Quezon City, naramdaman ko yung bigat ng katahimikan sa loob ng bahay. Wala si Maribel. May training daw siya sa ospital at diretso na sa shift niya. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng electric fan na pilit na pinapaikot ang mainit na hangin sa sala. Nagtitiklop ako ng mga damit nang biglang dinaluhong ako ng isang tunog na hindi ko inaasahan. Beep! Kinuha ko ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Isang text mula kay Nicanor. "Ma, pauwi na ako. May gusto ka bang ipabili?" Simple lang ang mensahe. Normal. Pero ang puso ko, parang kabayong biglang nagwala sa karera. Sa loob ng 10 taon, bihira kaming mag-text ni Nicanor kung hindi tungkol sa kailangan ng bata o kung nasaan si Maribel. Pero ngayon, parang may ibang tono. Isang tonong nagsasabing, "Alam kong ikaw lang ang tao sa bahay." Hindi ako sumagot agad. Pinanood ko lang ang screen hanggang sa mamatay ang ilaw nito. Tapos, lilitaw uli. Beep.
Nakita ko yung paborito mong kakanin dito sa kanto. Bibilhan kita. Doon ako natigilan. Paano niya nalaman na paborito ko yon? Hindi ko matandaan na nabanggit ko sa kanya. Ibig sabihin, pinagmamasdan niya ako. Pinapansin niya ang mga maliliit na bagay tungkol sa akin na kahit ang sarili kong anak ay nakakaligtaan na. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype. Salamat, Nick. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Pagka-send ko, parang gusto kong bawiin. Parang bawat letra ay isang piraso ng aking dangal na unti-unting nalalaglag. Pagkalipas ng 20 minuto, narinig ko ang pag-atungal ng motor niya sa labas. Yung tunog na yon, na dati ay senyalis lang ng pagdating ng manugang ko, ngayon ay naging hudyat ng kaba. Agad akong tumayo, inayos ang suot kong duster, at pilit na nag-ayos ng buhok sa harap ng salamin sa sala. Tanga mo, Feli. Bulong ko sa sarili ko. Para kanino ba yan? Pumasok si Nicanor na bitbit ang isang supot ng kakanin. Amoy pawis siya. Amoy araw, pero hindi mabaho. Amoy ng isang lalaking galing sa trabaho. Inilapag niya ang supot sa mesa at tiningnan ako. Mainit sa labas, ma. Sabi niya habang hinuhubad ang helmet niya. Ang t-shirt niya ay dumidikit sa likod niya dahil sa pawis. Oo nga, Nick. Mag-shower ka na muna para presko, sabi ko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mamaya na. Gusto ko muna itong kainin. Kasama kayo, sabi niya. Naupo kami sa hapagkainan. Kumuha ako ng 2 platito. Habang hinihiwa ko ang kakanin, napansin ko ang isang detalye. Ang mga kamay niya. May bago siyang sugat sa hintuturo. Maliit lang. Parang nakuha sa pagkumpuni ng kung ano. Isang pirasong electrical tape ang nakabalot doon. Napaka-ordinaryo. Pero sa mga mata ko, parang isang marka na kailangan kong gamutin. Nick, yung daliri mo, sabi ko. Sabay abot sa kamay niya. Wala to, ma. Gasgas lang, sagot niya. Pero hindi niya binawi ang kamay niya. Hinayaan niya akong hawakan ang mga daliri niya. Magaspang ang balat niya, puno ng kalyo, tanda ng pagod na hindi nakikita ni Maribel dahil laging tulog o wala ang anak ko kapag nandito si Nicanor. Sa bawat haplos ko sa sugat niya, parang may kung anong kuryenteng dumadaloy sa braso ko. Sana si Maribel kasing alaga niyo, bigla niyang sabi. Tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Isang direktang paghahambing sa aming dalawa ng anak ko. Isang bagay na hindi dapat sabihin ng isang asawa tungkol sa kanyang biyenan. Nick, anak ko yon. Pagod lang siya sa trabaho. Pilit kong pagtatanggol, kahit na ang totoo ay masakit ding marinig na parang nagkukulang ang anak ko. Alam ko, ma, pero hindi lang naman pera ang kailangan ng bahay na to. Kailangan din ng init. Yung nararamdaman ko kapag nandito kayo, sabi niya. Sabay titig ng malalim sa akin. Hindi na ako nakapagsalita. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang sarili kong hininga. Ang layo namin sa isa't isa ay wala pang isang dipa. Sa sobrang lapit, nakikita ko ang bawat hibla ng buhok niya, ang bawat kunot sa noo niya. Bigla siyang gumalaw. Inabot niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hindi tulad ng isang manugang sa biyenan, kundi tulad ng isang lalaking nalulunod at nakahawak sa huling salbabida. Ma, mali ba ito? Mali ba na dito ko nararamdaman yung kulang sa akin? Bulong niya. Doon ko dapat sinabi ang oo. Doon ko dapat binawi ang kamay ko at pinalaya siya sa kusina. Pero ang lumabas sa bibig ko ay isang tanong na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Ano ba ang kulang sa'yo, Nick? Bago siya makasagot, narinig namin ang malakas na boses mula sa labas ng bintana. Feli! Feli! Pabili nga ng asukal! Si Aling Socorro, ang kapitbahay naming marites na walang pinalalagpas. Mabilis kaming nagbitiw. Parang napasok kaming dalawa. Tumayo ako ng mabilis, halos walang upuan. Humarap ako sa bintana, pilit na pinapakalma ang sarili ko habang nanginginig ang mga tuhod.
Sandali lang, Aling Socorro. Kukunin ko lang. Sigaw ko pabalik. Paglingon ko kay Nicanor, nakatayo na rin siya. Ang mukha niya ay puno ng takot, pero may kasamang pananabik. Isang pananabik na alam kong nakita rin niya sa mga mata ko. Doon ko napagtanto. Hindi lang kami basta nahuhulog. Sinasadya na naming tumalon. At sa bawat sandaling kasama namin ng ibang tao, ang lihim na to ay parang apoy na unti-unting tumutupok sa bahay na to mula sa loob. Paano mo itatago ang isang bagay na kasing init ng apoy sa isang bahay na puno ng mga taong nagmamasid? Sinasabi nila na ang puting asukal ang pinakamatamis. Pero nung hapong yon, habang isinasalin ko ito sa maliit na plastic para kay Aling Socorro, parang lasang-lason ang bawat butil. Nanginginig ang mga kamay ko. Naririnig ko ang boses ni Aling Socorro sa labas. Nagrereklamo tungkol sa init ng panahon at sa mahal ng bilihin. Pero ang buong atensyon ko ay nasa likuran ko. Nararamdaman ko ang presensya ni Nicanor. Hindi siya gumagalaw, pero nararamdaman ko ang init na nanggagaling sa katawan niya. Tumatagos sa manipis kong duster. Isang hakbang na lang, magdidikit na kami. Feli, ano na? Natunaw na yata yung asukal sa bagal mo. Sigaw uli ni Aling Socorro mula sa bintana. Eto na, Aling Socorro. Sandali lang. Sagot ko, pero halos hindi lumabas ang boses ko. Bigla kong naramdaman ang hininga ni Nicanor sa may bandang leeg ko. Mababaw, mabilis. Doon ko napagtanto ang tatlong bagay. Ang tunog ng plastic na kumakaluskos sa kamay ko, ang amoy ng detergent sa t-shirt niya, at ang malakas na kabog ng sarili kong puso na parang gustong bumutas sa dibdib ko. Ma! Bulong niya, sobrang hina, parang hangin lang. Pero para sa akin, parang kulog yon na nayanig ang buong pagkatao ko. Hindi ako lumingon. Hindi ko kaya. Alam ko na kapag lumingon ako, doon na matatapos ang lahat ng pagpapanggap ko na mabuting ina ako. Nick, lumayo ka. Nandyan si Aling Socorro. Bulong ko pabalik. Pilit na pinapatigas ang boses ko kahit na ang totoo ay nanghihina na ang mga tuhod ko. Wala akong pakialam sa kanya, sabi niya. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang kamay niya sa bewang ko. Isang mabilis na hawak, parang kuryenteng gumapang sa balat ko. Agad akong lumayo. Nagkunwari akong nagmamadali patungo sa bintana para iabot ang asukal. Inabot ko kay Aling Socorro ang plastic nang hindi tumitingin sa mga mata niya. Oh, heto na. Pasensya ka na. Medyo natagalan, sabi ko. Pilit ang nangiti. Tiningnan ako ng matagal ni Aling Socorro. Ang mga mata niya, parang mga scanner na gustong basahin ang bawat lihim na itinatago ko. Bakit namumula ka, Feli? At parang hinihingal ka yata? May sakit ka ba? Mainit lang talaga, Aling Socorro. Alam mo naman dito sa kusina, kulob. Sagot ko habang nagpapaypay gamit ang kamay. Sa bagay. O siya, salamat dito. Balik na ako sa panonood ng balita, sabi niya bago tuluyang umalis. Pagkaalis niya, binalot ng katahimikan ng kusina. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Nanatili akong nakaharap sa bintana, nakatitig sa bakod na pader, ayaw lumingon kay Nicanor. Bakit mo ginawa yon, Nick? Tanong ko. Sa wakas, lumabas din ang galit na dapat ko sanang naramdaman kanina pa. Manugang kita. Asawa ka ng anak ko. Ano bang iniisip mo? Narinig ko ang yabag niya papalapit. Huminto siya sa likod ko pero sa pagkakataong ito, may distansya na. Hindi ko rin alam, Mama. Ang alam ko lang. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong maging mabuting asawa sa taong hindi naman ako nakikita. Sa bahay na to, ikaw lang ang nakakaramdam kung kailan ako gutom, kung kailan ako pagod, kung kailan ako nasasaktan. Si Marivel, parang estranghero na siya sa akin. Pero hindi ako ang sagot sa problema niyo, Nick. Ina ako ni Marivel. Paano mo nasisikmura to? Lumingon na ako sa kanya. Ang mga mata ko ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang isang bagay
na mas masakit pa sa galit, ang pagsusumamo. Isang lalaking gutom sa pagmamahal at isang babaeng uhaw sa kalinga. 2 taong ligaw sa sarili nilang tahanan. Hindi ko pinili ito, Ma. Kusa na lang nangyari. At alam kong nararamdaman niyo rin. Sabi niya nang may kasiguraduhan na nagpatahimik sa akin. Hindi ko siya masagot. Dahil totoo, sino ba ang niloloko ko? Ang bawat paghihintay ko sa kanya tuwing gabi, ang bawat espesyal na pagluluto ko ng ulam niya, ang bawat lihim na tingin ko sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Lahat yon ay hindi dahil sa pagiging mabuting biyenan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing, mali to, kasalanan to. Pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay, umalis ka na, Nick. Mag-shower ka na. Darating na si Maribel maya-maya. Hindi siya gumalaw agad. Tiningnan muna niya ako ng matagal. Isang tingin na parang nagmamarka sa puso ko. Bago siya tumalikod at umakyat sa itaas. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Kinuha ko ang basahan at pilit na pinunasan ang mesa na malinis naman. Pinunasan ko ng pinunasan hanggang sa sumakit ang braso ko. Bakit hindi ako natatakot? Bakit imbes na pandidiri sa sarili, ang nararamdaman ko ay isang uri ng pananabik na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko? Ito na ba yung sinasabi nilang tukso? Yung dahan-dahan kang nilalamon ng tamis, hanggang sa hindi mo mapansin na unti-unti ka na palang nalulunod? Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Kung nung oras na yon ay sumigaw ako o itinulak siya, nagbago kaya ang katapusan ng kwentong ito? O sadyang nakatadhana na kaming dalawa na magkasama sa apoy? Nabalik ako sa huwisyo nang tumunog ang telepono sa sala. Isang tawag mula kay Maribel. 7 taon. Sabi nila, Lucky 7 daw ang tawag doon. Isang marka na matatag na ang pagsasama na nalampasan na ang mga unang pagsubok ng buhay mag-asawa. Pero nung gabing yon, nung ika-7 anibersaryo ni na Maribeli at Nicanor, pakiramdam ko hindi lucky ang numerong yon. Pakiramdam ko, yon ang huling gabi ng kaligtasan namin. Ako ang nag-ayos ng lahat. Ako ang bumili ng mga sampagita sa tapat ng simbahan, yung puting-puti, yung amoy simbahan, amoy malinis. Isinabit ko yon sa paligid ng sala. Nagkabit din ako ng mga dilaw na Christmas lights na itinabi namin nung nakaraang taon. Gusto kong maging espesyal ang gabi nila. O baka, gusto ko lang kumbinsihin ang sarili ko na maayos pa ang lahat. Nananay pa rin ako at manugang ko pa rin si Nicanor, pero ang amoy ng sampagita. Hanggang ngayon, kapag naaamoy ko yon, hindi kabanalan ang naaalala ko. Naaalala ko ang amoy ng sarili kong pagtataksil. Ma, bakit ang daming dekorasyon? Tanong ni Nicanor pag-uwi niya. Anibersaryo niyo ngayon, Nick, nakalimutan mo ba? Sabi ko habang nag-aayos ng lamesa. Nakasuot ako ng bago kong duster, yung kulay asul na may maliliit na bulaklak. Pinaghandaan ko ang gabing yon kahit hindi naman ako ang asawa. Hindi ko nakalimutan, Ma, pero parang ayoko nang i-celebrate ang isang bagay na hindi ko na maramdaman. Mahina niyang sagot. Inilapag niya ang helmet niya sa sofa at naupo. Mukha siyang lupay-pay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Surprise to ni Maribel, sabi niya sa text. Uuwi siya ng maaga. May dala siyang cake. Pilit kong pagpapasigla sa kanya. Kahit ang totoo, ang puso ko ay parang binibitay sa kaba. Pumunta ako sa laundry area sa likod ng kusina para kunin ang mga basahan. Madilim doon, tanging ang liwanag lang mula sa kusina ang tumatagos. Sumunod siya. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod siya. Sa laundry area, amoy sabon at amoy kulob. Doon, sa pagitan ng mga nakasampay na damit, hinarap niya ako. Ma, hanggang kailan natin gagawin to? Tanong niya. Ang boses niya ay gumaralgal sa dilim. Ang alin, Nick? Wala tayong ginagawa. Sagot ko. Pero umiiwas ako ng tingin. Huwag na tayong maglokohan. Yung tinginan natin sa hapagkainan, yung pagdampi ng mga balat natin pag nag-aabutan ng gamit. Ma,
Hindi ako tanga. At alam kong hindi rin kayo manhid. Lumapit siya sa akin. Isang hakbang, dalawa. Hanggang sa maramdaman ko na ang init ng dibdib niya sa braso ko. Sa gitna ng dilim, sa pagitan ng mga basang damit, hinawakan niya ang kamay ko. Pero may napansin ako. Ang kamay ko. May suot na kung ano. Doon ko naalala. Nakita ko yung lumang wedding ring niya sa bulsa ng pantalon niya nung naglalaba ako kanina. Sabi niya sa amin na wala niya yon sa trabaho buwan na ang nakakaraan. Pero nandoon lang pala, itinago niya. At nung sandaling yon, dahil sa kataranta ko, naisuot ko yon sa maliit kong daliri habang nagtitiklop. Bakit nasa sa inyo to? Bulong niya, habang hawak ang kamay ko kung saan nakasuot ang singsing niya. Hindi ako makasagot. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Krek! Ang tunog ng susi sa pinto sa harap. Ang boses ni Marivel. Ma? Nicanor? Surprise! Nakawi ako ng maaga. Parang binuhusan kami ng malamig na tubig. Mabilis na binitawan ni Nicanor ang kamay ko. Sa sobrang takot, itinulak ko siya sa likod ng makapal na kurtina ng mga nakasampay na kumot sa laundry area. Diyan ka lang! Huwag kang lalabas! Bulong ko. Pumasok si Marivel sa kusina. May bitbit na cake box at nakangiti. Pero ang mga mata niya, matalas. Laging matalas ang mga mata ng anak ko. Ma, bakit ka nandoon sa dilim? At bakit ang gulo ng buhok mo? Tanong niya habang inilalapag ang cake. May hinahanap lang akong basahan, nak. At mainit dito. Pawis na pawis ako. Sagot ko, pilit na inaayos ang duster ko. Lumapit sa akin si Marivel. Huminto siya sa tapat ko. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina, nakita niya ang kamay ko. Nakita niya ang kumikinang na ginto sa maliit kong daliri. Ma, di ba singsing ni Nicanor yan? Yung sabi niyang nawala niya sa construction site. Tumigil ang tibok ng puso ko. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang kurtina sa laundry area na bahagyang gumalaw. At sa labas ng bintana, nakita ko si Aling Socorro na dumaan. May dalang bibingka. At panandali ang tumingin sa loob. Ang singsing. Ang kurtinang gumagalaw. Ang asawang naghahanap. Nakita ko lang to. Sa bulsa ng pantalon niya nung naglalaba ako kanina. Akala ko itatago ko muna para i-surprise siya. Pagsisinungaling ko. Isang kasinungalingan na kahit ako, hindi ko mapaniwalaan. Tumingin sa akin si Marivel. Matagal. Parang sinusuri niya ang bawat butil ng pawis sa noo ko. Pagkatapos, tumingin siya sa laundry area. Nicanor, alam kong nandyan ka. Lumabas ka na. Sabi ni Marivel. Ang boses niya, hindi galit, pero mas nakakatakot. Malalim, malamig. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan ng 7 taon? O ang simula ng isang impyerno na kami mismo ang nagtayo? Sinasabi nila, ang pinakamalakas na ingay ay hindi ang pagsigaw, kundi ang katahimikan pagkatapos ng isang malaking pagsisinungaling. Yung katahimikan na nakakabingi, yung pakiramdam na kahit ang paghinga mo ay masyadong malakas at baka mabuking ka. Nakatayo si Marivel sa tapat ko. Ang mga mata niya ay nakatitig sa laundry area. Nakita ko ang paglunok ni Nicanor sa likod ng kurtina. Anino lang niya ang nakikita ko, pero ramdam ko ang panginginig niya. Ang singsing sa daliri ko ay parang naging 1 tonelada ang bigat. Nicanor, alam kong nandyan ka. Ulit ni Marivel. Ang boses niya ay walang emosyon. Parang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang hangin. Dahan-dahang humawi ang kurtina. Lumabas si Nicanor. Ang itsura niya, hindi ko makakalimutan. Yung t-shirt niyang gusot-gusot, yung buhok niyang may sumabit na hibla ng sinulid mula sa mga nakasampay, at ang pinakamasakit sa lahat, ang paraan ng pagtingin niya sa akin bago siya bumaling kay Marivel. Isang tingin ng paghingi ng tawad, o baka paghingi ng saklolo, o
"Nak, nandyan ka na pala," sabi ni Nicanor. Pilit ang boses niya. Kinuha niya ang isang lumang silya at nagkunwaring tinitingnan ang paa nito. "Inaayos ko lang tong silya, ma. Maluwag na yung tornilyo. Baka matumba ka pag naupo ka." Tumingin si Maribel sa silya, tapos sa akin, tapos uli kay Nicanor. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na puno ng pagod at pagdududa. "Bakit kailangang patay ang ilaw sa likod kung mag-aayos ka ng silya?" tanong ni Maribel. "Pundi na yata yung bumbilya, nak. Kanina ko pa sinusubukang buksan." Mabilis kong sagot. Ang galing ko na palang magsinungaling. Parang natural na lang, parang paghinga. Hindi na sumagot si Maribel. Lumapit siya sa lamesa at binuksan ang cake box. Red velvet. Mapulang-mapula ang frosting, parang sariwang sugat sa gitna ng puting lamesa. Kumuha siya ng kutsilyo at dahan-dahang hiniwa ang cake. Shreep! Yung tunog ng kutsilyo na bumabaon sa malambot na tinapay ay parang tumatagos sa puso ko. "Happy anniversary sa atin, Nick," sabi ni Maribel. Pero hindi siya nakatingin sa asawa niya. Nakatitig lang siya sa hiniwa niyang cake. "Salamat, ma, sa pag-aayos ng bahay. Salamat sa pag-aalaga kay Nicanor habang wala ako." Doon ako napatigil. Pag-aalaga. Ang linis pakinggan. Pero bakit parang dinuduraan ang pagkatao ko sa bawat pantig ng salitang yon? Alam ba niya? O sadyang guni-guni ko lang ang lahat dahil sa bigat ng kasalanan ko? Naupo kami para kumain. 3 kami sa lamesa, pero pakiramdam ko ay may 1,000 estranghero na nakapaligid sa amin. Walang nagsasalita. Tanging ang kalantog lang ng kutsara sa plato ang naririnig. Tiningnan ko si Maribel. May mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata niya. Ang mga kamay niya, yung mga kamay na nagliligtas ng buhay sa ospital, ay nanginginig ng bahagya habang humahawak ng tinidor. Doon ko naramdaman ang matinding sampal ng realidad. Anak ko to, ang batang dinala ko sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Ang batang pinangarap kong magkaroon ng masayang pamilya. At heto ako. Kaharap ang asawa niya. Ninanakaw ang atensyon na dapat ay sa kanya. "Ma, yung sing-sing," sabi ni Maribel habang kumakain. "Ibigay mo na kay Nicanor. Baka mawala mo pa." Dahan-dahan kong hinubad ang sing-sing. Ramdam ko ang tingin ni Nicanor sa akin. Iniabot ko ang sing-sing kay Maribel at si Maribel naman ang nagsuot nito sa daliri ni Nicanor. Parang isang seremonya ng kasal na pinapanood ko bilang saksi sa sarili kong pagkatalo. O pagkapanalo? Hindi ko na alam. "Huwag mo na tong iwawala, Nick," sabi ni Maribel. Mahirap maghanap ng bagay na nawala na. Minsan, akala mo nahanap mo na, pero iba na pala ang pakiramdam. Pagkatapos kumain, pumasok na sila sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Nilinis ko ang mga plato. Pinunasan ko ang lamesa. Pero kahit anong kuskus ko, hindi maalis ang amoy ng sampagwita at amoy ng lihim sa bahay na to. Pumunta ako sa laundry area, doon sa dilim, kung saan kami nanggaling kanina. Hinawakan ko ang kurtina. Ramdam ko pa rin ang init ng presensya niya doon. Bakit hindi ako makaramdam ng sapat na pagsisisi para huminto? Bakit imbes na matakot kay Maribel, ang iniisip ko ay kung kailan kami uli magkakaroon ng pagkakataon na mag-isa? Tanga. Tanga ka, Feli. Pero nung gabing yon, habang nakikinig ako sa mahinang pag-uusap nila sa kabilang dingding, isang bagay ang sigurado. Ang pader na naghihiwalay sa amin ay unti-unti nang nagbabasag. At sa bawat bitak, lumalabas ang isang katotohanang hindi na namin kayang itago. Hindi na lang ito tungkol sa isang haplos o isang tingin. Nagsisimula na kaming pumasok sa isang laro na walang panalo. At ang susunod na hakbang, yun ang magdadala sa amin sa lugar na wala nang balikan. Sabi nila, ang lihim ay parang anay. Hindi mo nakikita, pero dahan-dahan itong kinakain ang pundasyon ng bahay nyo hanggang sa isang araw, bigla na lang guguho ang lahat. Pero ang hindi nila sinasabi, minsan,
Ang anay ay hindi lang nanggagaling sa isang sulok. Minsan, ang buong bahay ay puno na pala nito. Kinabukasan matapos ang anibersaryo, habang naglilinis ako ng kusina, may nakita ako sa basurahan. Isang maliit na piraso ng papel, nilamukos, itinago sa ilalim ng mga balat ng sibuyas. Tatlong detalye ang hindi ko makakalimutan sa papel na yon. Ang kulay nitong cream na may gintong gilid, ang amoy ng mamahaling pabango na kumapit pa rin kahit nasa basura na, at ang maikling sulat kamay na hindi kay Nicanor. Salamat sa pakikinig kagabi. Mas magaan ang shift ko kapag alam kong nandoon ka. Rafael. Ang doktor na lagi niyang binabanggit. Napatigil ako. Hawak ko ang basurang yon, habang ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang masamang uri ng ginhawa. Kung may iba rin palang pinakikinggan ang anak ko, ibig sabihin, hindi lang ako ang nagkakasala. Hindi lang si Nicanor ang naghahanap ng punong-puno ng kulang. Ma, ano yan? Nabitawan ko ang papel. Si Nicanor, nakatayo sa may pintuan ng kusina, bihis na para sa trabaho. Ang t-shirt niyang asul ay may mantsa ng pintura sa laylayan, at ang mga mata niya ay mapula pa. Tanda na hindi siya nakatulog ng maayos matapos ang selebrasyon kagabi. Wala, Nick. Basura lang, sabi ko. Pero huli na. Lumapit siya at pinulot ang papel. Binasa niya yon. Nakita ko kung paano dahan-dahang tumigas ang panga niya. Ang mga ugat sa leeg niya ay bumitaw, at ang mga daliri niyang may balot pa ring electrical tape ay nanginginig sa galit. Sabi ko na nga ba? Bulong niya. Ang boses niya ay parang basag na bote. Kaya pala laging emergency. Kaya pala laging pagod. Tumingin siya sa akin. Sa sandaling iyon, wala na ang manugang na kailangan ng kalinga. Ang nakita ko ay isang lalaking gusto nang sumabog, gusto nang manakit, gusto nang gumanti. Ma, aalis muna ako. Hindi ko kayang manatili dito ngayon, sabi niya habang kinukuha ang helmet niya. Saan ka pupunta, Nick? Magtrabaho ka na lang. Pilit kong pagpigil sa kanya. Hindi ko alam, basta lalayo ako. Doon ako nagdesisyon. Isang desisyon na hanggang ngayon ay tinatanong ko ang sarili ko. Bakit ko ginawa? Dahil ba gusto ko siyang protektahan? O dahil gusto ko lang kaming dalawa ay maging malayo sa lahat? Pumunta ka sa tiyangge ni Odette, sabi ko. Si Odette ang matalik kong kaibigan, may maliit na patahian sa likod ng palengke. May bakanting kwarto sa likod ng shop niya. Doon ko inilalagay ang mga tinatahi kong basahan. Walang tao doon tuwing hapon. Tiningnan niya ako ng matagal. Isang tingin na punong-puno ng pag-unawa. Walang salita, pero naintindihan namin ang isa't isa. Ang tiyangge ni Odette ang magiging takasan namin. Ang lugar kung saan walang anak, walang asawa, walang obligasyon. Ang lugar kung saan kami lang dalawa. Pagdating ng 2:00 ng hapon, nagpaalam ako kay Marivel na pupunta ako sa palengke para mamili ng ulam. Pero ang bitbit ko ay hindi listahan ng bibilhin, kundi ang susi na ipinagkatiwala sa akin ni Odette. Amoy lumang tela, amoy langis ng makina, at amoy ng alikabok ang sumalubong sa akin sa loob ng maliit na shop. Madilim. Tanging ang sinag ng araw na tumatagos sa mga butas ng bubong ang nagbibigay ng liwanag. Nandoon na siya. Nakaupo sa ibabaw ng mga tumpok ng tela. Dumating ka, sabi niya. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. Sagot ko. Lumapit ako sa kanya. Sa loob ng patahian na yon, habang naririnig namin ang ingay ng palengke sa labas, parang tumigil ang mundo. Hinubad niya ang helmet niya. Ang buhok niya ay basa ng pawis. Hinaplos ko ang mukha niya, at sa pagkakataong ito, hindi na siya lumayo. Hindi na rin ako nag-atubili. Hinalikan niya ako, hindi tulad ng mga halik sa pelikula. Ang halik namin ay amoy kape, amoy pawis, at amoy ng desperasyon. Ramdam ko ang magaspang niyang mga kamay sa aking mga pisngi, ang bigat ng kanyang katawan
na sumasandal sa akin sa gitna ng mga rolyo ng tela. Doon, sa likod ng patahian ni Odette, tuluyan naming itinawid ang linyang hindi na namin pwedeng balikan. Wala nang wala nang Nick. 2 tao na lang kaming uhaw na sa wakas ay nakahanap ng tubig. Kahit na ang tubig na yon ay galing sa isang lason na balon. Habang nakahiga kami sa ibabaw ng mga retaso, tiningnan ko ang kisame. Isang gagamba ang dahan-dahang gumagawa ng sapot sa kanto. At naisip ko, ganoon din kami. Gumagawa kami ng sarili naming sapot. At sa huli, kami rin ang mahuhuli sa loob nito. Mali ba to, Feli? Unang beses niyang tinawag ang pangalan ko. Hindi, ma. Feli. Hindi ko na alam, Nick. Ang alam ko lang dito. Sa loob ng kwartong to, nararamdaman kong tao uli ako. Sagot ko habang nakapikit. Bakit ba ang sarap sa pakiramdam ng kasalanan? Bakit sa tuwing alam mong may mali? Doon mo lalong nararamdaman na totoo ang bawat tibok ng puso mo. Hindi namin alam na sa labas ng shop, si Odette ay kakarating lang. Bitbit ang isang supot ng merienda. At ang pinto na iniwan naming hindi nakalak ay dahan-dahang bumubukas. Sinasabi nila na ang pinakamahirap na itago ay hindi ang bangkay, kundi ang amoy ng taong katatapos lang gumawa ng kasalanan. Yung amoy ng pawis na may halong kaba, yung amoy ng pagmamadali, at yung amoy ng isang silid na hindi dapat naging saksi sa ganoong uri ng pagtatagpo. Nakalubog pa ang mukha ni Nicanor sa leeg ko nang marinig ko ang kalansing ng mga susi sa labas. Kalansing. Napaka-ordinaryong tunog, pero para sa akin, para itong hatol ng bitay. Feli, nariyan ka ba? Bakit bukas ang pinto? Boses ni Odette. Ang matalik kong kaibigan. Ang taong nakakaalam ng bawat pait ng buhay ko mula nung mabiyuda ako. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Mabilis kong itinulak si Nicanor. Ang 3 detalye sa sandaling iyon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ang alikabok na lumilipad sa sinag ng araw sa loob ng patahian, ang maliliit na hibla ng sinulid na dumikit sa pawisang balikat ni Nicanor, at ang tunog ng lumang makinang singer na nanginginig pa rin kahit hindi naman ginagamit. Nick, magtago ka! Bilis! Bulong ko habang pilit na isinusuot ang duster ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Halos hindi ko maisara ang mga butones. Tumalon si Nicanor sa likod ng malalaking rolyo ng telang kurtina. Ako naman, pilit na inayos ang buhok at humarap sa pinto. Pumasok si Odette. Bit-bit niya ang isang supot ng pandesal at isang boteng malamig na soft drink. Huminto siya, tumingin siya sa akin, tapos sa paligid ng shop, tapos bumalik ang tingin niya sa akin. Ang mga mata ni Odette ay matagal nang nakakakita ng mga butas sa tela. Alam ko na nakikita rin niya ang mga butas sa aking pagkatao. Feli, bakit hingal na hingal ka? At bakit ang gulo ng suot mo? Tanong niya. Nilapag niya ang bitbit niya sa mesa, pero hindi siya kumalas ng tingin. Naglilinis lang ako, Odette. Ang daming alikabok dito sa likod. Inayos ko lang yung mga tumpok ng basahan. Pagsisinungaling ko. Ang boses ko ay parang manipis na sinulid. Konting hila na lang. Mapuputol na. Lumapit si Odette sa akin. Inabot niya ang balikat ko at pinagpaga ng isang bagay. Isang piraso ng electrical tape. Yung tape na nakabalot sa sugat sa daliri ni Nicanor. Nanigas ako. Feli, kaibigan kita simula nung mga dalaga pa tayo. Mahina niyang sabi. Ang boses niya ay puno ng lungkot, hindi galit. Nakita ko ang motor ni Nicanor sa kanto. Nakita ko siyang pumasok dito. Hindi ako makahinga. Ang katahimikan sa loob ng shop ay naging kasing bigat ng mga rolyo ng tela sa paligid namin. Nasaan siya? Tanong ni Odette. Odette, makinig ka. Hindi ganoon yon. Pilit kong sabi. Pero ang luha ko ay nagsimula ng pumatak. Isang patak, 2, hanggang sa naging hikbi na. Nasaan siya, Feli?
Ulit ni Odette. Mas matigas ang boses ngayon. Dahan-dahang lumabas si Nicanor mula sa likod ng mga tela. Nakayuko siya. Hindi siya makatingin kay Odette. Ang itsura niya ay parang batang nahuli sa isang pagkakamali, pero ang bigat ng presensya niya ay hindi na pambata. Lil, lumabas ka na, Nick. Bulong ko. Tumingin si Odette kay Nicanor, tapos sa akin. Umiling siya. Feli, anak mo si Maribel. Kadugo mo siya. Paano mo nagagawa to sa sarili mong anak? Hindi niyo naiintindihan, Odette? Biglang nagsalita si Nicanor. Ang boses niya ay malalim. May halong hinanakit. Si Maribel, may iba rin siya. May Rafael siya sa ospital. Nakita namin ang sulat. Pinapabayaan niya kami. Isang sampal ang dumapo sa mukha ni Nicanor. Hindi mula sa akin, kundi mula kay Odette. Kahit magkasala ang buong mundo, hindi iyon dahilan para bastusin niyo ang sarili niyong tahanan. Sigaw ni Odette. At ikaw, Feli, ikaw ang nanay. Ikaw dapat ang humihila sa kanila pabalik sa tama. Hindi ikaw ang tumutulak sa kanila sa impyerno. Napaupo ako sa sahig. Ang lamig ng semento ay tumagos sa manipis kong duster. Odette, maawa ka. Huwag mong sasabihin kay Maribel. Mabubaliw ang anak ko. Masisira ang lahat. Tumitig sa akin si Odette. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal sa akin bilang kaibigan at ang pandidiri sa ginagawa ko. Hindi ko sasabihin, sabi ni Odette sa wakas. Pero bago ako makahinga ng maluwag, itinuloy niya. Pero hindi dahil kinukonsenti kita, kundi dahil ayokong ako ang maging dahilan ng pagkawasak ng anak mo. Pero kailangang huminto na kayo. Ngayon din, paalisin mo na siya dito. Umalis si Nicanor nang walang kibo. Dinig ko ang mabilis na pag-atungal ng motor niya papalayo. Naiwan kami ni Odette sa loob. Feli, tingnan mo ang sarili mo, sabi ni Odette, habang inaabot sa akin ang salamin na ginagamit sa pagsusukat ng damit. Hindi na kita kilala. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para sa isang sandali ng init. Pag-ibig ba yan? O gutom? Hindi ko nasagot si Odette. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-ibig ba yon? O gutom lang sa atensyon na matagal nang ipinagkait sa akin? Pinatuloy ako ni Odette na manatili muna doon para mag-ayos. Pero bago siya lumabas para bumalik sa palengke, binitawan niya ang mga salitang naging sumpa sa akin. Ang lihim, Feli, ay parang pagbubuntis. Hindi mo yan maitatago habang buhay. Darating ang araw, lalaki at lalaki yan hanggang sa hindi na kayang itago ng kahit anong maluwag na duster. Nung hapon na yon, habang naglalakad ako pauwi, pakiramdam ko lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Ang bawat bulong ng mga kapitbahay, ang bawat tingin ni Aling Socorro na nagdidilig ng halaman sa tapat ng bahay nila. Parang lahat sila ay alam na ang nangyari sa loob ng patahian. Pagpasok ko sa bahay, nandoon si Maribel. Maaga siyang nakauwi. Nakaupo siya sa sala, hawak ang isang baso ng gatas at nakatitig sa kawalan. Ma, bakit ngayon ka lang? Tanong niya. Ang boses niya ay parang pagod na pagod. Marami lang binili sa palengke, nak. Tapos dumaan pa ako kay Odette. Sabi ko habang inilalagay ang mga plastic sa mesa. May sasabihin ako sa'yo, sabi ni Maribel. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Tungkol kay Nicanor. Parang may nagbago sa kanya. At sa'yo rin, ma. May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Ang puso ko ay parang gustong tumalon palabas ng lalamunan ko. Ito na ba yon? Nahuli na ba kami? Ang tunog ng pagsusuka ay parang punyal na humihiwa sa bawat hibla ng katahimikan sa loob ng bahay. Takbo, suka, kalantog ng pinto ng banyo. Naiwan akong nakatayo sa kusina. Hawak pa rin ang isang baso ng tubig na nanginginig sa kamay ko. 3 detalye ang tumatak sa isip ko sa sandaling iyon. Ang puting tiles ng banyo na kumikinang sa ilalim ng bumbilya.
ang maasim na amoy ng gatas na isinuka ni Marivel at ang malamig na pawis na namuo sa batok ko. Nak? Marivel? Okay ka lang ba? Tanong ko habang kumakatok sa pinto. Lumabas siya, namumutla. May mga butil ng tubig sa noo. Ewan ko, ma. Kanina pa ako nahihilo. Baka sa pagod lang to sa ospital. Or baka nakain ko yung hipon kanina sa kantin. Inakay ko siya paupo sa sofa. Habang hinihimas ko ang likod niya, parang bawat haplos ko ay may kasamang kuryente ng kasalanan. Paano ko nagagawang hawakan ang anak ko ng ganito, habang ang mga kamay na ito ay galing lang sa paghaplos sa asawa niya? Baka buntis ka, nak? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong, puno ng takot. Takot na baka ang pagdating ng isang sanggol ang maging dahilan para tuluyan akong mawala sa eksena. O mas malala, ang maging dahilan para lalong maging masalimuot ang lahat. Tumingin sa akin si Marivel. May bahagyang ngiti sa labi niya, pero puno ng lungkot ang mga mata. Sana, ma. Sana buntis ako. Baka sakaling kapag nagkaanak na kami uli ni Nicanor, bumalik yung dating siya. Yung Nicanor na nakikita ako. Yung Nicanor na hindi estranghero sa sarili naming kama. Napayuko ako. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Alam mo, ma, minsan naiisip ko, baka may iba na siya. Biglang sabi ni Marivel. Tumigil ang mundo ko. Bakit mo naman nasabi yan? Iba ang amoy niya pag-uwi, ma. Hindi amoy construction site. Amoy bulaklak. Amoy ng kung anong pabango o sabon na hindi ko naman ginagamit. At lagi siyang nakatingin sa malayo. Parang nandito siya, pero ang isip niya nasa ibang babae. Hindi ako nakapagsalita. Gusto kong sabihin na, nak, hindi ibang babae yon. Ang nanay mo yon. Pero mas pipiliin ko pang mamatay kaysa lumabas ang mga salitang yon sa bibig ko. Eksaktong dumating si Nicanor. Pagpasok niya, nakita niya kaming dalawa sa sala. Nakita niya ang maputlang mukha ni Marivelle. Nakita niya ang nanginginig kong mga kamay. Anong nangyari? Tanong niya. Inilapag niya ang helmet sa sahig, isang tunog na parang bagsak ng hatol. Masama ang pakiramdam ni Marivelle, Nick. Nagsusuka siya. Sabi ko. Lumapit si Nicanor, pero hindi siya tumabi kay Marivel. Nanatili siyang nakatayo, may distansya. Ang tatlong grounding detail sa kanya nung gabing yon. Ang mantsa ng pintura sa kanyang sapatos. Ang amoy ng sigarilyo na pilit nagtatago sa amoy ng sabong. At ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin sa akin habang kinakausap ang asawa niya. Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Tanong ni Nicanor kay Marivel. Ang boses niya ay mechanical, walang init. Baka buntis ako, Nick. Sagot ni Marivel, puno ng pag-asa. Nakita ko ang paniningkit ng mga mata ni Nicanor. Tumingin siya sa akin ng mabilis. Isang segundong tingin na puno ng takot at pagkalito. Alam naming dalawa na imposible. Alam naming dalawa na sa loob ng ilang buwan, halos hindi na niya hinahawakan si Marivel dahil lahat ng lakas at atensyon niya ay nasa akin na. Magpahinga ka na lang muna, sabi ni Nicanor bago tumuloy sa kusina. Naiwan kaming dalawa ni Marivel. Pinatuloy ko siyang matulog at nung masiguro kong tulog na siya, pumunta ako sa kusina. Nandoon si Nicanor, nakatayo sa tapat ng lababo, nakatitig sa dilim sa labas ng bintana. Narinig mo ba siya, Nick? Bulong ko. Hindi siya buntis, Feli. Alam nating dalawa yon. Sagot niya nang hindi lumingon. Pero paano kung maghinala siya? Paano kung malaman niya? Humarap siya sa akin. Hinawakan niya ang mga braso ko mahigpit. Huwag kang matakot. Hindi niya malalaman. Basta dito lang tayo. Hinalikan niya ako sa noo. Pero ang halik na yon ay wala ng tamis. Puno na yon ng bigat ng mga sikretong unti-unti kaming nilulunod. Pagbalik ko sa kwarto ko nung gabing yon, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa akin. Hindi lang yun kaba. Hindi lang yun guilt. May kakaibang hilab sa sikmura ko na hindi ko maipaliwanag. Tiningnan ko ang kalendaryo sa gilid ng kama ko. Napatigil ako.
Isang linggo na akong atrasado. Sa edad kong 48, akala ko ay tapos na ang lahat ng yon. Akala ko ay menopause na ang nararamdaman ko nung mga nakaraang buwan. Pero habang hinahawakan ko ang sarili kong tiyan, isang malamig na realidad ang tumama sa akin. Paano kung ang pagsusuka ni Marivel ay dahil sa stress, pero ang milagro na inaasahan niya ay sa akin pala napunta? Ang boses ni Odette sa patahian ay bumalik sa isip ko. Ang lihim, Feli, ay parang pagbubuntis. Hindi mo yan maitatago habang buhay. Ang sabi nila, ang milagro ay biyaya. Isang regalo mula sa langit na dapat ipagdiwang. Pero nung umagang yon, ang milagro para sa akin ay parang isang matalim na sumpa. Isang sumpa na unti-unting bumubuo ng sariling buhay sa loob ng tiyan ko. Nag-tricycle ako hanggang sa kabilang barangay, doon sa lugar na walang nakakakilala sa akin. 3 detalye ang hindi ko makakalimutan sa butikang yon. Ang amoy ng gamot na humahalo sa amoy ng semento. Ang malamig na tingin ng pharmacist na mukhang mas bata pa sa anak ko. At ang maliit na brown paper bag na iniabot niya sa akin na parang may lamang ebidensya ng isang krimen. Nung lumabas ako ng butika, mahigpit kong hawak ang supot. Ang sikat ng araw ay sobrang hapdi sa balat. Parang hinuhusgahan ako ng langit. At doon, sa tapat ng sakayan ng tricycle, narinig ko ang boses na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Feli? Ikaw nga. Si Aling Socorro. Nakasuot siya ng malaking sombrero at may bitbit na basket ng gulay. Nakapaypay siya gamit ang isang abaniko na may borda ng bulaklak, yung abanikong laging kumakampay tuwing may bago siyang nasasagap na balita. Aling Socorro, anong ginagawa niyo rito? Pilit kong tanong. Ang boses ko ay parang tuyong dahon. Dito ako namamalengke, mas mura ang tulingan dito kaysa sa atin. Ikaw? Bakit napadpad ka sa kabilang ibayo? At ano yang bitbit mo? May sakit ka ba? Ang mga mata niya ay dumiretso sa brown paper bag na hawak ko. Wala po. Bitamina lang para kay Marivel. Alam niyo naman yon. Pagod na pagod sa trabaho. Pagsisinungaling ko. Mabilis kong isiningit ang supot sa loob ng bag ko. Bitamina? O baka naman? Pampakapit? Mapanuksong sabi ni Aling Socorro. Balitang-balita sa atin na nagsusuka si Marivel kagabi. Akala ko ba, baog ang manugang mo? O baka naman nakatsamba na? Sana nga po, Aling Socorro. O sige, mauna na ako. Baka maubusan ako ng sasakyan. Mabilis akong tumalikod at sumakay sa unang tricycle na dumaan. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik ang lahat. Wala si Nicanor. Pumasok na sa trabaho. Si Marivel. Tulog pa dahil sa puyat sa shift. Pumasok ako sa banyo at nilock ang pinto. 3 minuto. Sabi sa box, kailangan lang ng 3 minuto. Sa loob ng banyong yun, habang nakatitig ako sa maliit na plastik na nasa ibabaw ng lababo, naramdaman ko ang bawat segundo. Tik, tak, tik, tak. Pinanood ko kung paano gumapang ang kulay rosas na likido sa puting tela ng test kit. Isang guhit. Tapos, isa pa. 2 guhit. Malinaw. Mapulang-mapula. Parang 2 lamat sa salamin na hinding-hindi na maibabalik sa dati. Napaupo ako sa bowl ng inodoro. Ang lamig ng tiles ay tumagos sa buto ko. 48 taon. Sino ang maniniwala? Sa edad kong ito, nung akala ko ay tuyo na ang sinapupunan ko, doon pa ako biniyayaan o pinarusahan ng isang batang bunga ng bawal na pag-ibig. Paano ko to sasabihin kay Nicanor? Paano ko to itatago kay Marivel? Ang anak ko, nagdarasal na sana ay buntis siya para maisalba ang pagsasama nila. Habang ako, ang nanay niya, ang siyang tunay na nagdadala ng bunga ng asawa niya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng sala. Si Nicanor, maaga siyang umuwi. Ma, nariyan ka ba? Tawag niya. Mabilis kong itinago ang test kit sa ilalim ng basurahan,
Tinakpan ko ng maraming tissue. Lumabas ako ng banyo, namumutla, nanginginig. Nakita ko si Nicanor sa kusina, uminom ng tubig. Nick, tawag ko. Lumingon siya. Nakita niya ang itsura ko. Agad siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay ko. Anong nangyari? May sakit ka ba? Bakit ka nanginginig? Nick, kailangan nating mag-usap. Bulong ko. Dinala ko siya sa laundry area, doon sa likod, kung saan walang makakarinig sa amin. Doon ko sinabi sa kanya, walang paligoy-ligoy, direkta, masakit. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Nicanor. Ang basong hawak niya ay muntik ng mahulog. Ang 3 grounding details sa kanya nung sandaling yon. Ang pawis na biglang namuo sa kanyang noo. Ang paraan ng pagkapit niya sa gilid ng labahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko at ang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sigurado ka ba? Mahina niyang tanong. 2 test kit, Nick. Parehong positibo. Napahila mo siya sa muka. Diyos ko, si Marivel. Papatayin tayo ni Marivel kapag nalaman niya. Hindi niya pwedeng malaman, Nick. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sabi ko, kahit hindi ko alam kung ano ang paraan na yon. Anong paraan, Feli? Lalaki ang tiyan mo. Sa loob ng ilang buwan, makikita ng lahat. Sa gitna ng aming pagtatalo, narinig namin ang tunog ng tsinela sa semento. Dahan-dahan, papalapit. Humarap kami sa pinto. Nandoon si Marivel. Nakatayo siya, hawak ang kanyang tiyan, at nakatingin sa aming dalawa nang may kakaibang ekspresyon. Anong hindi ko pwedeng malaman? Tanong ni Marivel. Ang boses niya ay mahinahon, pero ang mga mata niya ay parang nakakakita ng multo. Sabi nila, ang pinakamahirap na kasinungalingan ay yung kailangan mong itahi sa gitna ng katotohanan. Yung kailangan mong kumuha ng isang pirasong totoo para takpan ng isang bundok ng dumi. Nakatayo si Marivel sa harap namin. Nakita ko ang 3 detalye sa kanya nung sandaling yon na habang buhay na nakaukit sa isip ko. Ang maputla niyang mga labi na wala ng lipstick, ang gusot-gusot niyang pantulog na kulay pink, at ang hawak niyang tissue na may bahid ng dugo. Ang tanda na hindi siya buntis. Ang tanda na ang huling pag-asa niya ay natunaw na. Anong hindi ko pwedeng malaman? Ulit ni Marivel. Humakbang siya palapit sa amin ni Nicanor. Ang bawat tapak ng tsinelas niya sa semento ay parang tunog ng martilyo sa kabaong ko. Tumingin ako kay Nicanor. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Nakita ko ang lalaking handa ng bumigay, handa ng aminin ang lahat para lang matigil ang panginginig ng mga tuhod niya. Pero alam ko, kapag umamin siya, mamatay ang anak ko. Hindi literal, pero ang pagkatao niya ay madudurog na hindi na mabubuo uli. Kailangan kong maging nanay. Kahit sa huling pagkakataon, kahit sa pinakamaling paraan. Buntis ako, nak, sabi ko. Tumigil ang mundo. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Marivel. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya, ang pagkalito na unti-unting napalitan ng gulat. Ano? Anong sabi mo, ma? Buntis ako. Ulit ko. Mas matatag ang boses ngayon. Hinawakan ko ang sarili kong tiyan. Iyon ang pinag-aawayan namin ni Nicanor. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Natatakot ako na baka ikahiya mo ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marivel. Isang tawang walang saya. Puro hapdi. Buntis ka? Sa edad mong yan, ma. Kanino? Sino ang ama? Doon ko binuo ang kwento. Ang kwentong ilang gabi ko ring pinag-isipan kung sakaling dumating ang oras na to. Si Ernesto, yung kababata ko sa Laguna na nakita ko nung huling uwi ko doon. Nagkita kami uli. Isang beses lang, nak, isang pagkakamali. Tumingin si Marivel kay Nicanor. At ikaw, Nick? Alam mo to? Kaya ba kayo nagbubulungan dito? Oo. Sinabi ni Ma sa akin kanina lang. Sabi ni Nicanor, ang boses niya ay mahina.
parang bata. Nagulat din ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Lumapit si Maribel sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Malamig ang mga kamay niya, parang yelo. Ang daya naman ng mundo, ma. Ako. Ako na bata pa, ako na asawa. Ako ang hindi biniyayaan. Pero ikaw, sa isang pagkakamali lang, umiyak si Maribel sa balikat ko. Umiyak siya dahil sa inggit, dahil sa lungkot at dahil sa galit sa tadhana. At ako, kinakalong ko ang anak ko habang nararamdaman ko ang tingin ni Nicanor sa amin. Isang tingin na punong-puno ng pandidiri sa sarili namin. Bakit ba ang daling maniwala ng mga tao sa kasinungalingan basta galing sa taong pinagkakatiwalaan nila? Bakit hindi man lang pumasok sa isip ni Maribel na ang asawa niya ang ama ng batang dinadala ko? Dahil ba masyado akong mabuting ina sa paningin niya o dahil ang katotohanan ay masyadong masakit para kahit isipin man lang? Huwag kang mag-alala, ma, bulong ni Maribel habang humihikbi. Tutulungan kita, hindi kita pababayaan, at yung lalaking yon sa Laguna, huwag mo na siyang hanapin. Kami ni Nicanor ang magpapalaki sa batang yan. Ituturing naming sariling amin. Doon ako muntik nang bumigay. Ang bawat salita ng anak ko ay parang asidong tumatagas sa puso ko. Gagamitin namin ang kabutihan niya para itago ang aming kasalanan. Gagamitin namin ang pagkawala ng anak niya para palitan ng anak namin, ng anak ko at ng asawa niya. Salamat, nak, sabi ko. Kahit parang gusto kong isuka ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Lumipas ang mga linggo. Ang bahay namin na dati ay puno ng lamig, ngayon ay puno ng isang kakaibang sigla. Si Maribel, ibinuhos ang lahat ng atensyon niya sa akin. Ipinagluluto niya ako ng masusustansyang pagkain. Binibili niya ako ng mga bitamina. Kinakausap niya ang tiyan ko na parang ito ang magliligtas sa kanya mula sa kalungkutan. Pero sa gabi, kapag tulog na ang anak ko, nandoon ang tunay na impyerno. Naririnig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Nararamdaman ko ang paglubog ng kama sa bigat ng katawan ni Nicanor. Hindi kami nag-uusap. Tanging ang tunog lang ng aming paghinga ang naririnig sa dilim. Isang haplos sa tiyan, isang mabilis na halik sa balikat, at ang parehong tanong na hindi namin kailanman masasagot. Hanggang kailan natin kakayanin to? Hanggang sa isang hapon, habang naglalaba ako, dumaan si Aling Socorro. May bitbit siyang supot ng mangga. Feli! Totoo ba ang balita? Buntis ka raw? Sigaw niya mula sa bakod. Oo, Aling Socorro. Nabiyayaan pa sa katandaan, sabi ko. Pilit ang nangiti. Tinitigan ako ni Aling Socorro, yung titig na parang may hinahanap na butas sa tahi. Sabi ni Maribel, taga Laguna raw ang ama? Yung kababata mo, ano nga uli ang pangalan? Ernesto? Oo, Ernesto. Ah, nakapagtataka na naman, sabi ni Aling Socorro habang kumakagat sa mangga. Kasi nung nakaraang linggo, dumaan ako sa Laguna para bisitahin ang pinsan ko. Itinanong ko yung Ernesto na sinasabi mo. Ang sabi nila, 10 taon na raw patay yung taong yon. Nabitawan ko ang planggana. Ang tubig na may sabon ay tumalsik sa paanan ko. Ang tubig na may sabon sa paanan ko ay parang ang sarili kong buhay. Marumi, bumubula, at dahan-dahang kinakain ng lupa. Nakatayo ako sa harap ni Aling Socorro, hindi makagalaw, habang ang salitang patay ay paulit-ulit na dumidiresto sa utak ko. 10 taon na palang patay si Ernesto. 3 detalye sa sandaling iyon ang hindi ko makakalimutan. Ang amoy ng detergent na humahalo sa amoy ng tuyong lupa. Ang pagkislap ng salamin ni Aling Socorro habang hinihintay ang sagot ko. At ang tunog ng pagpatay ng makina ng sasakyan ni Maribel sa tapat ng gate namin. Ma? Aling Socorro, anong nangyayari rito? Bumaba si Maribel mula sa sasakyan. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Dr. Rafael. Nakasuot pa si Maribel ng kanyang puting uniforme
Pero ang mukha niya ay parang papel sa puti. May hawak siyang puting envelope. Isang envelope na may tatak ng munisipyo ng Laguna. Nak, bakit kasama mo si Rafael? Akala ko ba may shift ka pa? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi ko makilala sa sobrang nipis. Hindi ako pumasok, ma. Pinuntahan ko si Rafael dahil kailangan ko ng magmamaneho para sa akin. Sabi ni Marivel. Humakbang siya palapit sa akin. Lampas kay Aling Socorro na ngayon ay tila nanonood na ng isang live na drama. Pumunta kami sa Laguna, ma. Pumunta kami sa barangay ni na Ernesto. Napahawak ako sa gilid ng planggana para hindi matumba. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Dahil gusto kitang tulungan. Gusto kong mahanap yung lalaking nakabuntis sa'yo para mapanagutan ka niya. Para may kilalaning ama yung kapatid ko. Sumigaw na si Marivel. Ang mga luha ay nagsimulang gumulong sa pisngi niya. Pero alam mo ba ang nahanap namin doon, ma? Isang puntod. Isang puntod na may pangalang Ernesto Villafuerte. 10 taon na siyang patay, ma. 10 taon. Ibinato ni Marivel ang envelope sa paanan ko. Doon sa tubig na may sabon. Nabasa ang papel. Pero malinaw na nakikita ang death certificate. Sino, ma? Sino ang ama? Mahinang tanong ni Marivel. Ang boses niya ay puno ng panginginig. Sino ang lalaking itinatago mo sa Laguna na hindi naman pala totoo? Sino ang lalaking naging dahilan para magsinungaling ka sa sarili mong anak? Tumingin ako kay Dr. Rafael. Nakita ko sa mga mata niya ang awa. Isang awa na mas masakit pa sa galit ni Marivel. Tumingin ako kay Aling Socorro na ngayon ay tahimik na, parang natatakot na sa tindi ng tensyong binuo niya. Magsalita ka, ma. Sino ang nakabuntis sa'yo? Eksaktong dumating ang motor ni Nicanor. Paghinto niya sa gate, nakita niya ang lahat. Nakita niya ang basang death certificates sa lupa. Nakita niya ang umiiyak na asawa. Nakita niya si Rafael na nakatayo sa tabi ni Marivel. Anong nangyayari rito? Tanong ni Nicanor habang hinuhubad ang helmet. Nick! Mabuti at nandito ka! Tawag ni Marivel. Lumapit siya sa asawa niya at hinawakan ang braso nito. Tulungan mo ako, Nick. Tanungin mo si Mama. Tanungin mo siya kung sino ang lalaking nakabuntis sa kanya dahil patay na si Ernesto. Patay na yung lalaking sinasabi niya. Nakita ko ang pagbagsak ng helmet mula sa kamay ni Nicanor. Blag! Isang tunog na tumapos sa lahat ng pag-asa ko na maililigtas pa namin ang sitwasyong ito. Tumingin si Nicanor sa akin. Tapos kay Marivel. Nakita ko ang paglunok niya, ang pagtatalo sa kanyang mga mata, kung tatakbo ba siya o mananatili. Marivel, bitawan mo ako. Mahinang sabi ni Nicanor. Bakit, Nick? Bakit ayaw mong magsalita? Hindi ba galit ka rin? Hindi ba sabi mo bastos ang ginawa ni Mama na mabuntis sa kung sinong lalaki lang? Doon na ako napaupo sa semento. Hindi ko na kaya. Ang bigat ng tiyan ko, ang bigat ng kasalanan ko, at ang bigat ng tingin ng anak ko. Lahat yon ay sabay-sabay na dumurog sa akin. Marivel, tama na, bulong ko. Anong tama na, ma? Sino siya? Sabihin mo sa akin, ngayon din. Tumingin si Marivel kay Nicanor, tapos uli sa akin. At doon sa sandaling yon, may isang bagay na nag-click sa isip ng anak ko. Isang bagay na matagal na niyang nakikita, pero pilit niyang ipinagkakait sa sarili niyang luhika. Tumingin siya sa suot na singsing ni Nicanor, ang singsing na nahanap ko sa bulsa noong anibersaryo. Tumingin siya sa paraan ng pagtayo ni Nicanor na parang pilit akong hinaharangan mula sa galit niya. Bakit? Panimula ni Marivel. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng bangkay ni Ernesto. Bakit nung nagsusuka ako nung nakaraang gabi, ikaw ang unang lumabas ng banyo, Nick? Bakit nung nag-aaway kami ni Mama sa laundry area, ikaw ang unang humawak sa kamay niya para pakalmahin siya? Marivel, makinig ka. Pilit ni Nicanor. Hindi, sabi ni Marivel. Lumapit siya kay Nicanor. Inamoy niya ang t-shirt nito. Isang obsesibong pag-amoy, parang isang hayop na naghahanap ng bakas. Amoy bulaklak, amoy ng sabon na panlaban ni Mama.
Amoy na hindi ko ginagamit sa sarili ko. Dahan-dahang lumingon si Maribel sa akin. Ang mga mata niya ay wala ng luha. Puro dilim na lang ang nandoon. Kaya pala ang sabi mo, tutulungan natin si Mama na palakihin ang batang to. Kaya pala handa kang maging ama sa anak ni Ernesto. Humakbang siya palapit sa akin. Tumingala ako sa kanya mula sa pagkakaupo ko sa semento. Sa sandaling iyon, ang aking anak ay naging aking hukom. Ma, sabihin mo sa akin na mali ang iniisip ko. Sabihin mo sa akin na hindi totoo. Sabihin mo sa akin na hindi ang asawa ko ang pinalit mo kay Papa. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Tanging ang tunog lang ng paghikbi ko ang narinig sa buong barangay. At ang katahimikang yon ang naging pinakamalakas na pag-amin sa buong mundo. Hanggang ngayon, kapag ipinipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko pa rin ang tunog ng envelope na bumagsak sa basang semento. Plak! Isang manipis na tunog para sa isang bagay na wumasak sa natitirang piraso ng aming buhay. Sinasabi nila, ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Pero nung hapong yon sa bakuran namin, ang katotohanan ay hindi nagpalaya sa amin. Ikinulong kami nito sa isang silid na walang pinto, walang bintana, at dahan-dahang nauubusan ng hangin. Nakatayo si Maribel sa harap ko. Ang mukha niya ay parang nililok sa yelo. 3 detalye ang hindi ko makakalimutan sa kanya nung sandaling yon. Ang nanginginig niyang kanang kamay na nakakuyom sa laylayan ng kanyang puting uniforme. Ang isang hibla ng buhok na dumikit sa kanyang basang pisngi. At ang tingin niya, isang tingin na punong-puno ng pagkamuhi. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng bagay na itinuro ko sa kanya tungkol sa pagmamahal. Nick, panimula ni Maribel. Ang boses niya ay mahina, parang isang bulong na nanggaling sa kailaliman ng isang hukay. Akala niyo ba, ganoon ako katanga? Akala niyo ba, ang isang nurse na araw-araw na nakakakita ng mga pasyenteng nagsisinungaling para sa insurance o para sa gamot ay hindi makakaramdam kapag ang sarili niyang pamilya ay niloloko na siya? Inilabas ni Maribel ang isa pang dokumento mula sa envelope. Hindi yon galing sa Laguna. Galing yon sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Nicanor, tanda mo ba nung nagpa-check up tayo nung 1 taon? Yung sabi ko, gusto ko nang magka-baby, kaya kailangan nating magpa-fertility test pareho. Tanong ni Maribel. Nakita ko ang paglunok ni Nicanor. Napahawak siya sa upuan ng motor niya. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumulong pababa sa kanyang kilay. Sabi mo sa akin, normal ang resulta mo. Sabi mo, ako ang may problema kaya hindi tayo makabuo. Patuloy ni Maribel. Naniwala ako. Sinisi ko ang sarili ko. Umiyak ako gabi-gabi dahil pakiramdam ko hindi ako sapat na babae para sa'yo. Pero alam mo ba kung ano ang nakuha ko sa records office nung 1 linggo? Ibinato ni Maribel ang papel kay Nicanor. Low sperm count, Nick? Sabi sa lab result, halos 0% ang chance na makabuo ka ng natural. At kung sakaling mangyari yon, isang milagro na kasing laki ng mundo. Kaya nung sinabi ni Mama na buntis siya, nung sinabi niya na si Ernesto ang ama, gusto kong maniwala. Gusto kong isipin na may milagro nga. Humakbang si Maribel palapit sa akin. Ramdam ko ang amoy ng antiseptic na kumapit sa kanyang uniforme. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan dahil alam kong galing siya sa pagtulong sa kapwa. Pero ngayon ay amoy na ng kamatayan ng aming relasyon bilang ina at anak. Pero bakit ang bilis mong tanggapin, Nick? Sigaw ni Maribel. Bakit imbes na magalit ka kay Mama dahil nabuntis siya ng ibang lalaki sa bahay natin, ikaw pa ang naging tagapagtanggol niya? Bakit ang mga mata mo, kapag tumitingin ka sa kanya, hindi awa ang nakikita ko, kundi pag-aari? Maribel, tama na, sigaw ni Nicanor. Huwag mo nang ituloy to. Bakit?
Natatakot ka bang marinig ang totoo mula sa bibig ko? Hinarap ni Marivel si Dr. Rafael na kanina pa nakatayo sa tabi. Rafael, salamat sa pagdadala sa akin sa Laguna. Pero alam mo ba ang pinakamasakit? Hindi ang malaman na patay na si Ernesto. Ang pinakamasakit ay ang malaman na ang taong nag-alaga sa akin nung bata ako at ang taong pinangakuan ko ng habambuhay ay nagsasabuatan para saksakin ako sa likod habang ako ay nagtatrabaho hanggang madaling araw para sa kanila. Doon na ako napahagulgol. Ang mga tuhod ko ay bumigay uli. Napasandal ako sa pader ng aming bahay habang ang init ng semento ay tila sinusunog ang aking likod. Nak, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya ang hindi namin ginusto. Hindi niyo ginusto? Dumiretso si Marivel sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko at niyugyug ako. Isang beses lang ba, Ma? Isang beses lang ba kayo nagkamali? O gabi-gabi? Habang ako ay nasa shift, habang ako ay nag-aalaga ng mga taong malapit ng mamatay, kayo ay nagsasaya sa kama na binili ko para sa amin ni Nicanor. Hindi ako makasagot. Paano mo sasagutin ang ganoong uri ng katotohanan na ang bawat haplos, ang bawat halik, ang bawat sandaling inakala naming ay sa amin lang ay ninakaw namin mula sa buhay ng anak ko? Bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa puson ko. Isang hilab na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Hindi lang yun basta sakit. Parang may humihila sa buong pagkatao ko pababa. Napahawak ako sa tiyan ko. Ma? Ma? Anong nangyayari? Ang galit sa mga mata ni Marivel ay napalitan ng kaba sa isang saglit. Likas na sa kanya ang pagiging nurse. Ang instinct niya ay tumulong. Kahit na ang taong tutulungan niya ay ang taong wumasak sa puso niya. Nick, ang tiyan ko. Ang sakit. Bulong ko. Ramdam ko ang init ng likido na dahan-dahang gumagapang sa hita ko. Rafael, tulungan mo ako. Duguan si Mama. Sigaw ni Marivel. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Nicanor. Nakatayo lang siya doon, nakatulala. Ang helmet niya ay nasa putikan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Parang ang buong mundo niya ay gumuho na at hindi na niya alam kung paano pa bubuuin ang sarili niya. Dinala nila ako sa ospital. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Marivel. Habang nakahiga ako sa stretcher, habang itinatakbo ako sa hallway, nakikita ko ang mga mukha ng mga katrabaho ni Marivel. Nakikita ko ang mga bulong nila, ang mga tingin na puno ng pagtatanong. Hindi ba ito ang nanay ni Marivel, yung nabuntis sa Laguna? Pinasok ako sa delivery room dahil sa sobrang stress na paaga ang panganganak ko. 7 buwan pa lang. Isang emergency C-section. Nung magising ako mula sa anesthesia, ang unang nakita ko ay ang puting kisame ng recovery room. Amoy na amoy ko ang alcohol at ang lamig ng aircon. At sa tabi ko, nandoon si Marivel. Nakaupo siya sa isang silya, nakatitig sa bintana. Ang kanyang uniforme ay may mantsa na ng dugo. Dugo ko. Nak! Mahina kong tawag. Lumingon siya. Ang mga mata niya ay tuyo na. Wala nang galit, wala nang luha. Puro pait na lang ang natira. Ligtas ang bata, Ma. Sabi niya, ang boses niya ay patag. Walang emosyon. Isang lalaki, pero dahil premature, kailangan niyang manatili sa incubator sa NICU. Salamat, Nak. Salamat, bulong ko. Huwag kang magpasalamat sa akin, Ma. Ginawa ko to dahil ito ang trabaho ko. At dahil kahit gaano ko gustong mamatay ka na lang sa harap ko kanina, hindi ko kaya dahil nanay pa rin kita. Tumayo siya at lumapit sa akin. Inabot niya ang isang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang litrato ng sanggol na nasa loob ng incubator, puno ng mga tubo sa ilong at bibig. Tingnan mo siya, Ma. Sabi ni Marivel. Tinitigan ko ang maliit na mukha ng bata. Ang kanyang balat ay kulay rosas pa. Ang kanyang mga mata ay pikit. Pero may isang detalye na nagpatigil sa hininga ko.
Sa kanyang kaliwang pisngi, may isang malinaw na lumdom. Isang dimple na kamukhang kamukha ng kay Nicanor. Isang dimple na hindi nakuha ni Marivel, pero nakuha ng batang ito. Isang permanenteng marka ng aming kasalanan. Nakita mo ba, Ma? Tanong ni Marivel. Hindi na kailangan ng DNA test. Ang mukha ng batang yan ang magsasabi sa buong mundo kung sino ang ama niya. Ang mukha ng batang yan ang magpapaalala sa akin gabi-gabi kung paano niyo ako trinidor. Marivel, anong gagawin namin? Huminga ng malalim ang anak ko. Tumingin siya sa malayo. Wala na si Nicanor, Ma. Umalis na siya. Iniwan na niya ang gamit niya sa bahay. Nag-file na ako ng annulment ngayong umaga. At ikaw, tumingin siya nang dumiretso sa mga mata ko. Pagkalabas mo ng ospital na to, kukunin mo ang anak mo at aalis kayo. Hindi kita itatakwil sa harap ng mga kamag-anak natin dahil ayokong madamay ang pangalan ko sa dumi niyo. Pero para sa akin, Ma, patay ka na rin. Gaya ni Ernesto. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Nanalo kami ni Nicanor. Nakuha namin ang gusto namin, ang isa't isa at ang batang ito. Pero sa pagkuha namin sa gusto namin, nawala ang lahat ng kailangan namin. Nawala ang anak ko. Nawala ang dangal ko. Nawala ang pamilyang iningatan ko ng halos 5 dekada. Naiwan akong mag-isa sa silid na yon. Hawak ang litrato ng batang may dimple. Ang batang balang araw ay magtatanong, sino ang tatay ko? At ang tanging maisasagot ko lang ay isang kasinungalingang 10 taon ng patay. Ang katahimikan ng ospital ay parang isang mabigat na kumot na dahan-dahang pumapatay sa akin. Napatingin ako sa salamin sa pader. Hindi ko na nakilala ang babaeng nandoon. Sino ka, Feliciana? Isang nanay, isang kaagaw, o isang babaeng mas pinili? Ang isang sandali ng init kaysa sa habambuhay na liwanag? Hanggang ngayon, ang tanong na yon ay wala pa ring sagot. 1 taon, 365 araw na paggising sa amoy ng malagkit na kanin at usok ng panggatong. Dito sa dulo ng Laguna, kung saan ang mga puno ng niyog lang ang nakakaalam ng tunay kong pangalan, akala ko ay makakahanap ako ng kapayapaan. Pero mali ako. Ang katahimikan pala, kapag may bitbit kang kasalanan, ay hindi kapayapaan. Ito ay isang uri ng pagbibingi-bingihan sa sarili mong konsensya. 3 detalye ang bumubuo sa bago kong buhay. Ang magaspang na palad ko dahil sa paggawa ng kakanin araw-araw, ang isang maliit na duyan na gawa sa ratan sa gitna ng sala, at ang isang envelope na kulay kape na dumating kaninang umaga. Isang sulat na hindi ko inaasahan. Mama, napatingin ako sa bata. Si Little Ernesto, iyon ang pangalang ibinigay ko sa kanya para sa mga tao rito. Pero sa tuwing tumatawa siya, sa tuwing lumalabas ang lumdom sa kaliwa niyang pisngi, Nico ang gustong isigaw ng puso ko. 1 taon na siya. Marunong na siyang humawak sa binti ko habang nagluluto ako. At sa bawat hawak niya, parang may humahaplo sa sugat ko na ayaw maghilom. Si Nicanor, nagpapadala siya ng pera buwan-buwan. Galing sa isang post office sa malayo. Walang sulat, walang balik na address. Pera lang. Isang obligasyon na parang pilit niyang binabayaran ang kanyang kasalanan. Hindi kami nagkita simula nung hapon na yon sa ospital. Para kaming 2 estranghero na nagkabit-bisig sa gitna ng bagyo. Pero nung humupa na ang ulan, napagtanto naming wala naman talaga kaming patutunguhan, kundi ang magkahiwalay. Kinuha ko ang sulat, galing kay Marivel. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ito. Sa loob ng 1 taon, ito ang unang pagkakataon na nagparamdam ang anak ko. 3 pahina. Punong-puno ng sulat kamay na kilala ko. Matulis, mabilis, at matapang. Ma, panimula ng sulat, walang kumusta, walang patawad. Sumulat ako dahil gusto kong malaman mo na maayos na ako. Nakalipat na ako sa Baguio.
Malayo sa ingay ng Quezon City, malayo sa amoy ng bahay na yon na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Kasama ko si Dr. Rafael. Hindi bilang asawa, kundi bilang kasama sa trabaho. Siya lang ang naniwala sa akin nung mga oras na akala ko ay wala na akong kwentang babae. Huminga ako ng malalim. May bahagi sa akin na natuwa para sa kanya. Pero ang sumunod na talata, ang nagpatigil sa mundo ko. Ma, may isang bagay akong hindi sinabi sa'yo nung huling beses nating pag-uusap. Yung tungkol sa fertility test ni Nicanor. Alam mo ba kung bakit ko nakuha ang record na yon? Hindi dahil naghinala ako sa inyo nung una, kundi dahil nung panahong yon. Ako ang nagpa-ligation. Nabitawan ko ang sulat. Ligation? Ang anak ko? Ma, matagal ko nang alam na hindi na kami okay ni Nicanor. Nararamdaman ko ang lamig niya. Nararamdaman ko ang pag-iwas niya. Kaya nung isang taon, nagdesisyon ako na ayokong magdala ng bata sa isang pamilyang wasak na. Pinilit ko siyang magpates para mapatunayan sa kanya na siya ang may problema para hindi niya ako iwan. Ginamit ko ang impluwensya ni Rafael para pekein ang resultang ibinigay ko kay Nicanor. Ang resultang nagsasabing low sperm count siya. Napaupo ako sa bangko. Ang anak ko, naglaro rin ng apoy. Gumamit siya ng kasinungalingan para itali ang asawa niya. Gusto kong makita kung mananatili siya sa akin kahit wala kaming anak. Gusto kong malaman kung ako lang ba ang sapat na para sa kanya. Pero nung nalaman kong buntis ka, Ma, doon ko napagtanto na talo na ako. Dahil ang milagrong hinahanap ko sa kanya, sa'yo niya ibinigay. Ang katapatan na pilit kong hinihingi, sa'yo niya ipinakita. Kaya nung hapon na yon, sa bakuran, hindi lang kayo ang nabuking. Ako rin. Nabuking ako sa sarili kong laro. Nanginginig ang buong katawan ko. Isang taon kong dinala, ang bigat ng isiping ninakawan ko ang anak ko ng pagkakataong maging ina. Pero ang totoo, siya mismo ang sumuko na sa pagkakataong yon dahil sa takot na maiwan. Pinalaki mo ako sa katotohanan, Ma. Pero nung lumaki na ako, natuto rin akong gumawa ng sarili kong bersyon ng totoo. Pare-pareho lang tayong makasalanan sa bahay na yon. Ang pinagkaiba lang, ikaw, nakuha mo ang bunga. At ako, nakuha ko ang laya. Ang huling bahagi ng sulat ay may mantsa ng tuyong luha. Huwag mo na akong hanapin, Ma, at huwag mo ring hanapin si Nicanor. Palakihin mo ang batang yan. Turuan mo siyang magsabi ng totoo. Dahil sa aming tatlo, siya lang ang walang kasalanan. Siya lang ang tanging totoo na naiwan sa atin. Itinabi ko ang sulat. Tumingin ako kay Little Ernesto, kay Nico. Tulog na siya. Ang kanyang lumdom ay hindi na nakikita kapag pikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding kalungkutan na hindi kayang pawiin ng anumang pagsisisi. Tatlo kaming nagmahal sa paraang mali. Tatlo kaming nanganib, nanggamit at nagtaksil. At sa huli, ang tanging natira ay ang batang ito. Isang inosenteng bunga ng mga pusong naliligaw. Tumayo ako at pumunta sa bintana. Ang sikat ng araw sa Laguna ay unti-unti nang lumulubog. At sa bawat pagdilim ng langit, alam ko na ang bawat gabi ay magiging paalala ng aking mga pinili. Hindi lahat ng kwento ay may masayang katapusan. Ang kwento ko, ito ay isang kwento ng pagtanggap. Pagtanggap na may mga sugat na hindi kailanman maghihilom at may mga lihim na kahit ibunyag mo na, ay mag-iiwan pa rin ng pilat sa iyong pagkatao. Pero sa kabila ng lahat, habang naririnig ko ang mahinang paghinga ng anak ko sa duyan, alam ko ang isang bagay. Kahit na ang mundong ito ay puno ng dumi, ang pag-ibig, gaano man ito kamali sa paningin ng iba, ay ang tanging dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban. Sinasabi nila na ang oras ay parang tubig sa batis, tuloy-tuloy ang agos. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga matatalim na kanto ng mga bato hanggang sa maging makinis ang mga ito. Pero sa akin, ang oras ay hindi naghugas ng sugat. Pinatigas lang nito ang pilat.
1 taon at 2 buwan. Hawak ko pa rin ang litratong nahanap ko sa loob ng envelope ni Maribel. 3 detalye ang nagpapatigil sa tibok ng puso ko sa tuwing tinitingnan ko ito. Ang asul na dagat sa likuran ni Nicanor, ang luma niyang relos na hindi na gumagana pero suot pa rin niya, at ang bata, isang batang lalaki, marahil ay 4 na taong gulang na may parehong lumdom sa pisngi gaya ni Nico. Nandoon siya sa isang maliit na bayan sa Batangas. Hindi ko na tinanong kung paano nakuha ni Maribel ang litratong yon. Alam ko na ang sagot. Sa mundong ito, walang lihim na hindi sumasama sa hangin. Natawa ako ng mahina, isang tawang parang hikbi. Akala ko, ako ang naging salbabida ni Nicanor. Akala ko, sa akin niya nahanap ang kalinga na hindi na ibigay ng anak ko. Pero ang totoo, isa lang pala ako sa marami niyang pinagtaguan. Si Nicanor ay isang lalaking habambuhay na naghahanap ng nanay sa bawat babaeng makikilala niya. At ako, sa sobrang uhaw sa pag-ibig, ay nagpagamit sa isang lalaking ang tanging alam ay tumakas. Ma? Mama? Ang boses ni Nico ay parang huni ng ibon sa gitna ng katahimikan. Hinawakan niya ang laylayan ng duster ko. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay kasing kislap ng mga bituin. Ang inosenteng mukhang ito ay bunga ng 2 taong naligaw ng landas. Halika rito. Nak, kinuha ko siya at binuhat. Amoy baby powder siya, amoy gatas, amoy ng pag-asa na hindi ko deserve pero heto at hawak ko. Hindi ko na hinanap si Nicanor. Pinunit ko ang litratong yon at hinayaan ang mga piraso na tangay ng hangin sa gitna ng bukid. Wala na akong balak balikan ang taong naging dahilan ng aking pagbagsak. Sapat na ang perang ipinapadala niya para kay Nico. Hindi ko na kailangan ang kanyang presensya upang ipaalala sa akin ang aking kasalanan. Ang batang ito sa bisig ko ay sapat na paalala na. Naisip ko si Maribel. Naisip ko ang huling sinabi niya sa sulat. Nakuha ko ang laya. Marahil ay tama siya. Sa aming 3, siya lang ang totoong nanalo. Dahil natutunan niyang bumitaw sa isang pangarap na matagal na palang nabulok. Habang ako, nakatali pa rin ako sa batang ito, sa pangalang Ernesto, na patay na, at sa isang nakaraang kailangan kong bitbitin hanggang sa huling hininga ko. Tinatanong niyo siguro ako, nagsisisi ba ako? Kung sasabihin kong hindi, ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Pero kung sasabihin kong oo, parang itinatatwa ko rin ang buhay ni Nico. Kaya ang isasagot ko na lang ay ito. Ang pagsisisi ay hindi isang salita na binibitawan sa harap ng altar. Ang pagsisisi ay ang bawat araw na tinitingnan ko ang anak ko at alam kong hindi ko siya pwedeng dalhin sa bahay na kinalakhan ko. Ang pagsisisi ay ang bawat gabi na gusto kong tawagan ng anak ko para itanong kung anong ulam niya, pero alam kong wala na akong karapatan na maging nanay sa kanya. Kaya sa inyong mga nakikinig, sa inyong mga nanay, mga lola, mga asawang nakakaramdam ng lamig sa loob ng sariling tahanan, huwag niyo akong tularan. Huwag niyong hanapin ang init sa apoy ng iba. Dahil sa sandaling lumapit kayo sa apoy na yon, hindi lang kayo ang masusunog, madadamay ang mga taong pinakamahal niyo. At ang abo na maiiwan, iyon ang magiging permanenteng mantsa sa inyong pagkatao. Ang bawal na pag-ibig ay parang isang matamis na kakanin na may lason sa gitna. Masarap sa unang kagat, pero dahan-dahan kang pinapatay mula sa loob. Tumayo ako at inayos ang apoy sa kalan. May mga order pa akong kakanin para sa fiesta bukas. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong mabuhay. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa batang ito na walang ibang kakampi, kundi ang isang makasalanang tulad ko. Mama, laro tayo? Aya ni Nico, habang hawak ang isang maliit na kotseng gawa sa kahoy. Ngumiti ako. Isang ngiting may kasamang pait, pero may kasamang paninindigan.
Sige nak, maglaro tayo. Habang pinapanood ko siyang gumapang sa sahig, naramdaman ko ang isang patak ng luha na gumulong sa pisngi ko. Pinahid ko agad ito. Ayaw kong makita ni Nico ang luha ko. Gusto ko, kapag lumaki siya, ang matatandaan niya ay ang isang nanay na nagsumika para sa kanya. At balang araw, kapag dumating ang panahon na kailangan ko nang sabihin ang totoo, sana ay marunong na siyang magpatawad. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Hindi ito kwento ng tagumpay. Ito ay kwento ng isang babaeng nagkamali, nadapa, at pilit na bumabangon sa gitna ng putikan. Ako si Feliciana, isang nanay, isang kaagaw, isang babaeng nagmahal ng mali, pero natutong mamuhay sa katotohanan. Paalam.